Hello po, ako po si Raymark, taga Balagtas po ako. Ako po ay katuwang po ng biyanan ko po dito sa pagpapastor po sa Balagtas. And nagbi-business din po ako. Ang business ko po ay motor shop and appliance repair. So bukod po sa pagtitinda ng mga piyesa, gumagawa din po ako ng mga motor, ng mga appliances. Sa motor sa umaga kapag hindi po kinaya yung mga appliances, sa gabi ko po ginagawa. So ito nga po, mayroon pa nga po akong mga ginagawa. Ayan. Di pa po ako tapos. Ah, Pagod na po ako, ayoko na din talagang gumawa. Kaya lang po, no, kaninang umaga pa po kasi dinala tong washing machine. Nakakahiya naman po dun sa, nakailang balik na din po kasi. Nakakahiya po dun sa customer, no, na hindi ko magagawa. So pinangakuan ko po siya, bukas ng umaga makukuha niya. Tapos minsan po nabababa din po ako sa pag-welding. Tapos gagawa ng motor. So madudumihan yung kamay ko. Hindi ko po maiwasan na hindi magbasa ng kamay. At alam niyo po, isang araw na ramdaman ko na lang yung kamay ko po nanginginig. Gumagalaw-galaw po siya ng ganyan, no, nang hindi ko ginagalaw. Pinakita ko po dun sa panganay kong anak. Sabi niya, "Mami, tignan mo si daddy." Yan, yung asawa ko natakot. So, lagi niya po akong pinagpipray, lalo po sa gabi kapag nakita niya gumagalaw-galaw po yung kamay ko. So, nag-search din po ako. Isa pala yung kape, kasi mahilig po ako sa kape. Kaya pala nanginginig yung kamay daw, no? So, hindi na po ako nagkape. No? Pero hindi po nawala eh. Basta napagod yung kamay ko sa pagtatrabaho, nagsisimula na po siyang gumalaw-galaw na naman, no? Okay, nakakaramdam po ako ng gutom, nanginginig po talaga. Eh nung nagkaroon po kami ng mentoring sa DCC, kila Pastor Ramil po, so natanong po kami nila Pastor Mark kung nabigyan na daw po kami nila ng patch. Kasi hindi naman po kami makapag-avail kasi medyo may kamahalan nga siya. No? So sabi po nila sa amin na mag-asawa, kung nabigyan na nga kami ng patch, sabi ko sa kanila, Pastor, nagtatampo nga po kami sa inyo eh. Kasi yung ibang pastor, nabigyan nyo po ng patch, kami po hindi. So, binigyan po kami ng 4. No? So, 1,000 na po kagad yun. Pero alam nyo po, after ko gamitin, ang galing po talaga. No? Kasi nawala po yung panginginig ng kamay ko. Ngayon po, kahit mapagod ako, hindi na siya nanginginig talaga. Tapos yung mata ko po, isa din po kasi ito sa nagpapahirap sa akin. Alam nyo po ba, na saglit ko lang po inuubos yung mga pamatak ko sa mata. Pag po ako bumili ng pamatak sa mata, yung parang eye mo, refresher, tatlo po yung binibili ko. Kasi lagi po talagang sumasakit, no? Kaya lagi niyo po ako makikita nakasalamin din kahit wala po siyang grado. No, kasi mahanginan lang po yung mata ko, sumasakit na po talaga, lalo po sa liwanag. No? Kaya kapag linggo, automatic po masakit ang ulo ko kasi madami po tayong pailaw sa church. No? Kaya may maintenance na po ako eh, by Jessic. O kaya paracetamol. Kasi ang hina nga po talaga ng mata ko. So pati po yung pananakit ng mata ko nawala. No? Hindi na po ako gumagamit ng pamatak sa mata ngayon. No? Alam niyo po ba, sa tindi ng problema ko sa mata ko na to, ang tagal ko na pong pinagpe-pray nito. Lahat po ng sulok dito sa tinitirahan namin, nakalagay po doon yung 3 pamata ko sa mata. Kasi minsan talagang hindi ko po matiis, ganyan-ganyan na po ako. No? Sa sobrang sakit, nadadamay na yung ulo ko. No? Para kung sakali na hindi ko makita yung isa, napaglaruan ng mga anak ko, so meron pa po akong pupuntahan para maibsan yung pananakit po ng aking mata. Pero alam nyo po ngayon, wala nang patak-patak sa mata. No, hindi na po siya, although may nararamdaman, kasi dry eyes po ako eh. Hindi siya masakit, pero mararamdaman po talaga. Kasi dati talagang sumasakit, nadadamay pa po yung ulo ko eh. Kaya yung asawa ko, wala naman pong balak pansinin ni Beverly yung patch. No, kaya lang, nakita niya yung asawa niya, nagpapatotoo na sa simbahan. Gumaling ako, may himala. Alam niyo po, gumawa kagad siya ng paraan, nag-register po siya kasi answered prayer po siya, no? So kami kahit wala kaming pera, no, kasi 1,000 lang po ang income ko sa business ko everyday. Minsan nga hindi pa. Ang expense po namin
1,001 peso a day. No? So kulang pa po. Kaya nga sabi ko, thank you Lord, may himala po talaga. Kaya salamat po sa Panginoon, no? Kaya nga ngayon, sabi ko ang tagal dumating ng patch na in-order namin. Naiinip na ako kasi ang hina-hina ko na naman ngayon. Gusto ko maranasan ulit yung araw na gumagamit ako ng patch kasi iba po talaga yung lakas, no, na i-extend hanggang sa gabi. No, kaya ko pang magbasa ng Bible, no, kaya ko pang mag-meditate ng Word of God, no. Kaya yun po, Pastor Mark, Pastor Rosia, maraming salamat po sa inyo kasi kayo po ang ginamit ng Diyos para po sa aking kagalingan.